Sa umagang ito, nais kong ihatid sa inyo ang mensahe na may kinalaman sa tema ng ating ikalimampung taon ng pagdiriwang. Walang iba kundi ang ating theme na celebrating our past, fortifying our present, and enlarging our future. Celebrating our pasts, fortifying our present, and enlarging our future. At sino sa atin hanggang ngayon ay masaya na naipagtagumpay natin ang ating ikalimampung anibersaryo. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita natin ang itsura ng halos 42 to 45,000 Fort Watchers gathered in one place. Sanay lang tayo na makakita ng mga 10,000 Fort Watchers sa AATF Sports Complex. Pero mga kapatid, noong nakaraang linggo, ay kamangha-mangha ang gawa ng Panginoon. At ang ating bilang nung linggo ay mga delegado lamang. Hindi pa iyon ang buong bilang ng kabahagi ng ating iglesia ng Panginoon. Mga delegado lamang yon. Pero nakita nyo mga kapatid na napakakapal ng ating bilang at tayo mismo namamangha sa ginawa ng Diyos. Humahanga tayo sa ginawa ng Diyos at tinanggap natin ang lingap ng bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga senador ng ating bansa na dumalo ay nahahasap sila. Hindi sila sanay na makakita ng ganong kadaming bilang sa lugar na yaon. Kaya alam ko na sila ay umuwi na dati ay curious lamang sila sa Fort Watch, pero alam ko umuwi sila na mga tagahanga na ng Fort Watch. Sapagkat alam natin noong linggo ay mayroong malakas na bagyo, pero hindi tayo nagpapigil. Napakasaya pa rin natin hanggang sa kahuli-hulihan ng programa ay masaya na andun yung festive spirit ng mga Fort Watchers, the victorious spirit of the Fort Watchers. Alam niyo yung no retreat, no surrender na battle cry ni Apostle, yan ay hindi agad naging kultura ng Fort Watch. Nung unang yang binanggit ni Apostol, hindi agad yan naging kultura. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unting nakukuha ng iglesia ang kultura na hindi sumusuko. At purihin ang Panginoon, narito tayo ngayon, ipinagdiriwang natin ang ating ikalimampung taon. Hindi natin maisip, paano na lamang kung sumuko si Apostol? Paano na lamang kung sumuko ang unang henerasyon ng mga kabahagi sa iglesia ng Panginoon? Hindi tayo lalaki ng ganito. Hindi tayo tatanggap ng pansin ng sanglibutan sa paraan na kanilang ginagawa ngayon. Malaki ang nagagawa, mga kapatid, nakilala natin ang ating Diyos. At yan ang dahilan. Totoo yan ay mahinang presidente, magkakaroon ng mahinang bansa, mahinang. That's just my introduction. Now, let's go for the message. Sa ating mensahe ngayon, ay titingnan natin itong panghuling bahagi ng ating tema. Walang iba kundi enlarging our future. Paano natin mapapalawak, mapapalago, mapapalaki ang ating kinabukasan. Kauna-unahan, ito ang ating dapat isa puso at isa isip, na ang kinabukasan ng PMCC Fort Watch ay maliwanag, maaliwalas, at ito ay magiging malaki. The future of the PMCC Fort Watch
is bright. We are facing a bright future, and not only we are facing a bright future, we are also facing a big future. Amen. It is divine destiny. It is divine appointment that no amount of human opposition can ever stop it, and no amount of human frailty can ever slow it down. The future of the true church of Jesus Christ is bright and it's big. Here in the book of Mark chapter 4 verse 30 to 32, makikita natin dito ang sabi ng Panginoong Hesus patungkol sa ating hinaharap, patungkol sa ating kinabukasan. Ganito ang kanyang sabi in the book of Mark 4:30 to 32. With what can we compare the kingdom of God? What parable shall we use for it? It is like a grain of mustard seed, which when sown on the ground is the smallest of all the seeds of the earth. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make nests in its shade. Ganyan daw ang itsura ng kaharian ng Panginoon. Maaring ito'y magpasimula na maliit, subalit hindi mananatiling maliit. Ito'y palalakihin ng Panginoon. Gaya ng isang binhi ng mustasa na pinakamaliit, subalit ito ay lalaki gaya ng isang napakalaking puno. At ito ang larawan at itsura ng tunay na iglesia ng Panginoon, na tayo ay nagpasimula sa napakaliit at hamak na kalagayan. Sa ating mga bagong mga kapatid na ngayon ay ating kasama sa paglilingkod, inyong dapat malaman ang kasaysayan ng iglesia na ngayon ay inyong kinasasaniban. Hindi tayo nagpasimula na malaki. Nagpasimula tayong maliit at hamak. Subalit, nilayo ng Diyos na tayo ay Kanyang palakihin sa pagdaan ng panahon. At narito ngayon tayo. Tayo ay patuloy na pinalalaki, pinalalawak ng ating Panginoon. At yan ay makikita nyo dito sa lokal na iglesia ng PMCC Fort Watch of Kabuyao. Ang bawat iglesia dito sa Laguna at sa iba pang mga probinsya ay tinatawag na microcosm. It is a microcosm of church history. Lahat ng mga iglesia dito sa inyong distrito ng Laguna ay nagpasimulang maliit, pero hindi na natiling maliit. Sila ngayon ay patuloy na pinalalaki, pinalalawak, pinauunlad ng Panginoon. Kaya walang makakapigil sa paglago, paglaki at paglawak ng gawain ng Panginoon. Pinag-uusapan natin at lagi nating nababanggit at naituturo yung kasakdalan ng iglesia, the perfection of the church. Yan ang ating tinutumbok sa ating paglilingkod. Na bilang kabahagi ng PMCC Fort Watch, hindi lamang kayo pasisimbahin, hindi lamang kayo tuturuan ng buhay paglilingkod, kundi kayo ay pasasakdalin sa pananampalataya. Subalit ang kasakdalan ay hindi nangangahulugan na tayo ay magiging ganap at kumpleto lamang, sapagkat yan ang larawan ng pagiging sakdal. Ang sakdal, hindi nangangahulugan na hindi ka na magkakamali, hindi ka na nagkakasala. Okay? Hindi yan ang kahulugan ng sakdal, hindi na nagkakasala. Kundi, ang ibig sabihin ng sakdal ay pinagiging ganap at kumpleto. So hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo. Yung mga natutulog sa inyo, kung meron man, nagkakasala kayo ngayon. At ang aking magiging kasalanan sa oras na ito
Ay kung ako'y mangaral ng sobrang haba, kasalanan din yon. Pero mga kapatid, walang halong biro, nagkakasala pa rin tayo. Pero mga kapatid, hindi tayo nabubuhay sa kasalanan. Pinapasakdal tayo ng Panginoon. At mahalagang bahagi ng kasakdalan ay ang paglaki, paglawak, pag-unlad. Sino sa inyo na-excite sa kaisipan na yon? Na tayo ngayon, ang bawat isa sa atin, kung ating lubos na uunawain ang kahalagahan ng kasakdalan, ang ibig sabihin niya na hindi lamang tayo gagawing ganap, kumpleto sa harap ng Panginoon, kundi tayo ay kanyang palalakihin din. Mayroong talata sa aklat ng Efeso sa kapitulo 4 sa talatang 14. Ating basahin nga ito sa wikang Tagalog. Sa aklat ng Efeso sa kapitulo 4 sa talatang 14 ay ganito po ang sinasabi, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Pansinin niyo ang salitang maging mga bata pa. Okay? Mga bata pa. Kung kayo ay may mga bata pa, may mga bata kayo na anak, mga sanggol, alam natin na sila'y tao na, pero hindi pa sila kompleto. Hindi pa sila ganap na tao. Yan ang ating kalagayan sa mga kasalukuyang panahon. Na tayo ay mga bata, subalit hindi tayo nananatiling sa ating pagkabata. Kundi tayo ay lumalaki. Tayo ay lumalago. Ituloy natin ang ating pagbasa sa talatang 15. Ganito po ang sabi ng kasulatan, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng bagay sa Kanya. Magsilaki. We will all grow up. That's the word of the Bible. In English, rather speaking the truth in love, we are to grow in every way. We will grow in every way. Amen? In every way. Mag-isip kayo ng way na kung saan kayo ay lalago. Yun ay mangyayari sa inyo. You will grow up in every way. Hindi tinawag ng Diyos ang iglesia niya na manatiling maliit o yung tinatawag na unano o midget or dwarf. God has called the church to become fully mature, to grow until we reach the fullest stature of the person of Christ. Ito, mga kapatid, ang ating pagkatawag. And this is where the prophecy of our beloved Chief Executive Minister and Apostle is built upon. I believe the Apostle has that prophetic gift. And he prophesied years ago, even before he saw the church expand and grow, when he said, I'm gonna make this big. Yun ay isang panukala, isang prophecy. Nung ang iglesia ay maliit pa lamang, sabi niya sa Tagalog, palalakihin ko ito. Palalakihin ko ito. Ang Panginoon ay nangusap sa pamamagitan niya. At sabi ng Panginoon, sabihin mo ito, aking apostol. Sabihin mo ito, mamutawi ito sa labi mo. Palalakihin ko ito. Kaya ang sinabi ng apostol ay ang salita ng Diyos. Palalakihin ko ito. Sa ibang kalagayan, ang sinabi din ng ating apostol ay ito, I will make the church a global denomination.
sa aking mga minamahal na mga kamanggagawa, dapat tayo ay meron ding makaapostol na damdamin at kaisipan. Na kailangan meron tayong pangarap na lumaki, lumawak, umunlad. Sapagkat yan ang makaapostol na espiritu. Sa mga matatanda sa iglesia ng Panginoon, magkaroon tayo ng makaapostol na kaisipan at damdamin. Hindi sapat na tayo ay humahanga sa apostol. Hindi sapat na tayo naniniwala sa apostol. Ang mahalaga, tayo ay maging katulad niya. At ito, mga kapatid, ang personal kong pangarap at ambisyon nung ako ay itinalaga ng aking ama na maging senior pastor ng isang maliit na kongregasyon sa Carson, California. 25 years ago, dinatnan ko ang isang grupo ng mga Fort Watchers na nagtitipon sa isang commercial storefront sa Carson, California. Ang kanilang bilang noon ay halos 40 lamang. Maraming mga bago sa pananampalataya, maraming mababaw sa pananampalataya, iilan lamang talaga ang tapat. At ang aming pinagtitipunan noon ay isang rented space lang, nangungupahan lang kami. At yung lugar na yaon ay walang matinong restroom, walang opisina, walang aircon, wala ring heater. Sa panahon ng taglamig, para kaming mga frozen tuna. Sa panahon ng tag-init, para naman kaming bacon. At kung may mga tao na nakakapansin sa amin, sa mga panahon na yaon, ay hindi dahil sa kami ay kaakit-akit na kongregasyon, kundi gusto nilang maki-restroom. At sinasabi naman namin, wala po kaming restroom. Kawawa, hamak ang aming kalagayan. Pero mga kapatid, tayo ay nasangkapan. Ang inyong lingkod ay nasangkapan ng pagtuturo at pagsasanay at espiritu ng apostol. Nagkaroon ako ng banal na pananawa. Mahal ko ang tao, mahal ko ang mga kapatid, pero ako'y nagsawa sa lugar. Nayamut ako, nabanas ako, na ako'y maliit. May mga panahon na ako'y tinatanong ng mga kapwa ko manggagawa, bakit hindi ko nakikita ang larawan ng bahay, sambahan sa Carson? Sa isip-isip ko, bakit ko ipapakita? Baka matisod lang kayo. Nagpapakita lamang ako ng larawan ng kongregasyon sa panahon ng mga anibersaryo na malaki-laki ang bilang ng mga kapatid. Pero hindi ako nagmistulang kaawa-awa. Hindi ako nagdalang habag. At hindi ako naging mapait. Mga kapatid, ang aking ginawa ay pinaniwalaan sinampalatayanan ko yung utos ng mahal na apostol. Bago ako iwanan niya, pabalik sa Pilipinas, meron siyang isang payo at utos sa akin. Ang sabi niya, pasunurin mo sila rito. Pasunurin mo sila rito. Sapagkat sa pagsunod, diyan magpapasimula ang ating paglaki. Maging masunurin ka sa Diyos, sa mga sugo ng Diyos. Huwag kang mabigla. Huwag kang masosorpresa na bigla ka na lang lalaki at pagtatagumpayin. At yun ang aking sinunod at biyaya ng Panginoon pagkatapos ng 25 taon at maraming mga, ano ba ito sa Tagalog nito? Kulubot. Ha? Pagkatapos ng maraming kulubot at pagnipis ng buhok, ay biyaya ng Diyos kasama si Presbyter Tess ang gawain ng Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Worth sa Amerika, ang isa sa pinakamalaki labas sa Pilipinas.
Tayo ay may mga bahay-sambahan sa mga malalaking rehiyon ng Amerika. Sa East Coast, sa Pacific Northwest, sa Western Coast, ay nariyan. Nagsusulputan ng mga bahay-sambahan. Naglalakihan din ang mga kapatid, ang mga bilang nila na sumisimba at pumapasok sa mga bahay-sambahan. Ang PMCC Fort Watch US District ngayon ang isa sa mga pinakamalaki sa bilang at pag-aari. Meron tayong kauna-unahang campus. Hindi ito bahay-sambahan, ito ay campus ng MBSI North America Extension. Ito ang tinatawag na Apostle Arsenio T. Ferriol Global Missionary Center. Ito ay ating itinayo at natapos sa panahon ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic. At ito ay ating itinayo sa halaga ng 10 milyong dolyar. Walang utang. Ni isang kuseng. At ito ang pinakamalaki, pinakamaganda, pinakagrande na gusali ng Fort Watch sa ibang bansa. Sa loob ng 25 years, nakapagtayo tayo ng television ministry for straight 15 years. The Surer Word Television Ministry. Ang nagpatigil lang dito ay ang COVID-19 pandemic dahil yung istasyon ang nagsarado, hindi tayo. Kung tayo ang masusunod, hindi natin isasarado. Pero wala na tayong magawa, hindi na natin pag-aari yung istasyon. Ang US District ngayon ay ang mayroong pinakamalaking student body labas sa Pilipinas. May pinakamaraming batches na graduate na. Ang mga manggagawa natin doon ay hindi natin hinihingi sa Pilipinas. Hindi tayo humingi sa Pilipinas dito para tayo ay supplyan ng manggagawa. Kundi tayo mismo ang nagsusupply ng mga pastor sa Amerika. Taon-taon tayo ay nagpapagraduate doon ng mga manggagawa. At hindi natin kailangang humingi ng manggagawa sa Pilipinas dahil yung mga kalalakihan doon at kababaihan dito humahanap ng asawa. So parang na ring nasusuplayan sila. Yan. At purihin bakit ko binabanggit yan? Una muna, kaunting pagpapakilala sa inyong tagapagsalita. Baka yung iba ay hindi nyo pa ako kilala. At gusto ko na inyo kong makilala, hindi dahil sa kung sino ako, kundi makilala nyo ako dahilan sa ginawa ng Diyos sa akin. I can only boast of what God had done through me, with me and in me, despite my unworthiness. And all of this is because of what I believe in our beloved Apostle Arsenio T. Ferriol. Kaya, the collective growth of the church, yung pangmalakihang paglago ng iglesia, ay nakasalalay sa ating mga pribadong paglaki. Gusto nating lumaki ang kabuuan, gusto nating umunlad ang kabuuan, gusto nating lumawak ang kabuuan ng iglesia na ito, ang distrito na ito. Kailangan, ang bawat isa sa atin, kailangan ay umunlad, kailangan na tayo ay lumaki rin. Hindi dapat tayong manatiling maliit. Hindi dapat tayong manatili sa mga kaisipan na mahirap, kaisipan na inaapi at kinakawawa, kaisipan na tayo ay walang kasiguruhan sa ating sarili. We will not grow as a church. This church will stop growing. The district will stop growing if we are going to continue, or we will have that mind that we are poor,
that we are insecure, that we are incapacitated. We need to grow. Individually, I'm talking to every single one of you under this roof. We need to grow. The collective growth of the church is dependent on the private growth of individual members. Kaya sa mga sandaling ito, magkaroon tayo ng panalangin sa ating puso. Panginoon, paunlarin mo ko, palawakin mo ko, palakihin mo ko, Panginoon. Tularan natin ang isang tao sa lumang tipan na ang pangalan niya ay si Jabez. Si Jabez. Kung gusto niyo sa Tagalog, si Jabez. Si Jabez. Buksan ninyo ang inyong mga kasulatan sa unang kronika sa kapitulo 4 sa talatang 9 hanggang 10. Basahin natin yan sa wikang Ingles. Jabez was more honorable than his brothers. His mother called him Jabez, saying, because I bore him in pain. Grabe ang pangalan, ano? Kaya huwag kayong magpapangalan ng anak nyo na Jabez. Ang ibig sabihin yan, ang sakit. Ang tiyuhin ko na nasa Panginoon na, si Uncle Owel Santos, ay lagi noong merong expression yan eh. Ang sakit. Yun naman ang aming tiyuhin na laging hinihinga ng piso. Joel, paying piso. Ang sakit. Lagi naman nagbibigay ng piso yun. Piso lang lagi yun, piso. Yun. Kaya ang expression niya, ang sakit. Kaya ibig sabihin ng Jabez, ang sakit. So huwag kayong magpapangalan ng anak na ang pangalan ay Jabez. Kahit nyo sabihin, scriptural yan. Huwag yan. Kahit scriptural yan, huwag yung gagamitin yung pangalang Jabez. Ha? Maliwanag ba yun? Kaya sa susunod na pag-aalay ng mga bata, ay huwag maririnig. At ngayon, iaalay natin si Brother Jabez. Sabi ng kongregasyon, ang sakit. Ang itinawag, kaya kayong mga ina, hindi kumot na sa Biblia, ay gagamitin nyo. Ano kaya magandang pangalan sa anak ko? Ito magandang pangalan. Tiglat, pigseler. Anong pangalan? Baka maging pigsa pa yan. Anyway, bago tayo mapariwara, lumayo pa. Ang sabi sa verse 10, Jabez called upon the God of Israel, saying, oh, that you would bless me, enlarge my border, that your hand might be with me, that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. God granted what he asked. Can we praise the name of the Lord? It all depends on what you will seek and desire. And if it is according to God's will, he will give that to you. Sapagkat ang gusto ng Diyos sa atin, tayo ay mabuhay ng sagana. Ang sabi ng Panginoong Jesus, the thief comes to steal, to kill, and to destroy, that I might come, that you may have life, and have it to the fullest. So Jabez started from a bad start. Pangalan pa lang, wala nang kinabukasan. Ano pangalan niya? Ang sakit. Pero there was something about Jabez. He was a man of honor. Marangal siyang tao. Mga kapatid, huwag niyong hahayaan ng inyong kahirapan. Mga kapatid, anak ka na ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Mabuhay kang marangal. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magpapaalipin. Huwag kang gagawa ng krimen. Huwag kang magmimistulang parang ikaw ay hampas. Patuloy niyong i-like. Parurot. Parurot. Tampo, rurot.
Alam mo ang sabi ng mga apostol, Panginoon, lakihan mo ang aming pananampalataya. Increase our faith. Pag kayo nakakakita ng parang mahirap na paglilingkod, yun ay magkaroon ng banal na pagkainggit sa atin. Gagawin ko yun sa mga manggagawa. Panginoon, lakihan mo pa pananampalataya ko. Biyaya ng Panginoon, mga kapatid, mula nung ipinakilala ang RRB, ang mga manggagawa sa distrito ng Amerika, yan ang aming panalangin. Panginoon, isama mo kami sa paglaki ng iglesia, sa makasaysayang 50 taon ng pagkakatatag ng Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, maging kasama kami. At sa kapurihan ng Panginoon, ang distrito ng Amerika ay ang pangalawa na may pinakamaraming RRB na naitayo. Pangalawa. Kung saan kami nagtayo, hindi lamang mga probinsya at syudad sa Amerika, kundi mga bansa. Mexico, Guatemala, Kenya. Ang aming goal ay 50 churches on 50. Ang nakalampas lamang sa amin ay ang pinakamatandang iglesia, ang Marikina. Mahirap labanan ng Marikina. Napakalaking puwersa yan. Pero kami ang pangalawa. Kaya purihin ang Panginoon. Sapagkat talagang sinasamahan namin ang apostol. At sa darating na October nga ay pupunta ako sa Kenya kasama si Bishop Aldrin Palangka para pasinayaan ang pagbubukas ng church. At sabi ni Bishop Aldrin Palangka, mukhang gusto niya magpaiwan na ron. Kung papayagan ni Presbyter Eliesa. At susunod nating bubuksan ay ang Panama. Yes. So do not allow yourself in anything, economically, materially, spiritually, physically. Kahapon nabanggit ko kay Presbyter Tess, sabi ko, Presbyter Tess, medyo depressed ako. Sabi niya, bakit? Mukhang bubigat ako dito. Dahil umaga, hapon, gabi, merienda, puro kanin. Kanin sa umaga, kanin sa pananghalian, kanin sa gabi. At kung magmimerienda, kanin pa rin, suman. Kaya para akong na-depress, bumigat ako. Dahil ako ay dinala ng aking kapatid, si Congresswoman Kate Ferriol Saulog, dun sa Palawan. At ako'y napakahilig sa tubig. Nung makita ko ang dagat sa Coron, Palawan, hindi ko na nahintay yung aking mga kasama, si Pastor Ebed Macatol at Pastor June Barrios. Hinubad ko agad yung damit ko at sabay talon. No, ako'y nasa kalahatian na. Mukhang yung baga ko ay, ayoko na. Sabi ko, malulunod ka. Mabuti na lang, merong bato na doon ako nakasampa at nakahinga. Kaya nakapagpahinga ako doon at ang ganda, habang ako'y nakapagpapahinga doon sa bato, merong malakas na alon. Sabi ko, para akong Little Mermaid. Kulang na lang umawit ako ng Little Mermaid song. Pero alam niyo mga kapatid, yung pag-unlad, paglawak, sabi nga sa Epeso, di ba? Sa lahat ng bagay. Oo. At ang mga sumama sa apostol, ang sumunod sa Diyos, ay tiyak mga pinagpapala ng ating Panginoon. Ang sabi ng psalmist, I was young, but now I'm old. But I have never seen the righteous forsaken, nor their children begging bread. Yes.
So ano ang ating dapat gawin, mga kapatid? 3 bagay. Ito ay aking pinasimulan lahat sa letrang PA. P. Number 1, prepare. Number 2, position. Number 3, pursue growth. Andiyan pa ba tayo, mga kapatid? Nakaka 30 minutes pa lang pala ako sa pagsasalita. 30 minutes. Number 1, prepare for growth. Maghanda sa paglago. Hindi pwede tayong palaguin mo kami, palaguin mo kami, palaguin mo kami, Panginoon. Paunlarin mo kami. Ang tanong, handa ka na ba? Handa ka bang lumago? You need to prepare yourself. Prepare your family. Prepare your business. Prepare your ministry for growth. Look at what the Bible says in 1 Peter 1:13. Prepare your minds for action. Prepare your minds. Alam mo, habang ikaw ay umuunlad sa paglilingkod, habang umuunlad ka sa buhay, dadami ang aksyon. You will live a life of adventure and action. Are you ready for action? So iwaksin natin yung tutulog-tulog na pananampalataya, yung aandap-andap na pananampalataya, yung hindi ka maunawaan na ikaw ba'y buhay o patay. Ikaw ba ay masigasig o malamig? Alam niyo yung mga tinatawag na lukewarm o sa Tagalog ay malahininga. Yan ang sabi ng Espiritu ng Diyos sa mga taga-Laodicea. Okay? You are lukewarm. You are neither hot nor cold. That's why I'm going to spit you out of my mouth. Alam niyo yung mananampalataya na hindi malamig, hindi mainit, yung tapat na hindi naman parang tapat. Alam niyo, sa harap ng Diyos, parang tayo ay nagmimistulang mga dura lamang. Yan ang Ingles ng dura eh. Yan ang Ingles ng dura, spit. Kiss pala yun. Yan, dura. Idudura, iluluwa. Mga kapatid, there is no neutral place. Make up your mind. Are you going to be ready for action? Kaya sa mga naiiwang mga buwan na ito ng 2023, mga kapatid, ito ang panahon na dapat tayo ay maging handa sa higit na marami pang mga paglilingkod. Prepare your minds. Iwaksi ang takot. Yang takot, yan ang papatay sa inyo. Yan ang pipigil sa inyong paglago. Pag ikaw'y takot, so you must prepare your minds for action. Dapat ang isip natin ay isip ni Kristo. Laging handa sa paglilingkod. Ang isip natin dapat ay laging isip na tulad ng mahal na apostol. Handa lagi na maglingkod. Handa lagi na sumulong. In the book of Luke chapter 12 verse 35, ang sabi ng Panginoon, get dressed and ready for service. Stay dressed for action. Stay dressed for action. Keep your lamps burning. Alam nyo, maraming mga kumpanya, diyan mo makikita ang isang kumpanya na naka-achieve na sila ng corporate excellence, may uniform. Di ba? Oh, may uniform. May uniform sila. Meron silang tamang pananamit. Sapagkat sinasabi, kapag ka ikaw ay hindi tama ang suot sa isang gawain, ay hindi ka magde-deliver ng performance. Sino sa inyo ang mayroong mga maliliit na negosyo? Meron kayong maliliit na pinagkikitaan. Ang isa sa mga paraan
para kayo ay mapansin ng publiko na handa kayong maglingkod. Yang inyong mga empleyado, pauniformehan nyo sila. Uniform ang suot, uniform ang greetings, uniform ang signage, lahat uniform. Your business will begin to pick up. It's guaranteed. Pansinin ninyo, ang mga bansa na mga dakila, ang mga sundalo nila may uniform. Ang mga company na big time may mga uniform. Ang kanilang mga signage, pare-pareho. Ang kanilang mga kilos, pare-pareho. Hindi kanya-kanya. You must also put on, dress up for service. Anong ating isusuot? Alam natin ang sabi sa Efeso, sa Kapitulo 6, the armor of God. Isangkap natin, isakbat natin ang buong baluti ng ating Panginoong Jesus. To put on the entire armor of God. Put on the fruits of the Spirit as we live in the Spirit. Kaya kailangan, mga kapatid, ang bawat bahagi. Kaya kanina, isip. Ang isip, ngayon naman, ang ating aksyon. Get ready for growth. Biyaya ng Panginoon, marami tayong mga matatanda sa iglesia sa Amerika. Nagpapatayo ng bahay dito sa Pilipinas. Tinutulungan ng mga maliliit na iglesia. Ang ginagawa nila, binibigyan nila ng pera ang maliliit na iglesia para makapagpatayo ng mga baptistry. Yes. Get dressed. Dress up your homes. Yes, dress up your homes. Bishop, ano ibig sabihin ng dress up your homes? Yeah, magkaroon kayo, kauna-unahan, magkaroon kayo ng tissue sa restroom. Dahil tayo mahilig magkamayan. Hindi pwedeng paglabas sa restroom ay, brother, oh no. Go back there, wash your hands, dahil kakalat ang COVID-21. Kaya dapat tayo, kaya napansin ko dito, Presbyter June, malinis ang kabuyaw. Gumamit kami ng lift. Talagang all stainless steel at mabango. Check. Check. Pumasok ako sa restroom, kompleto, may tubig, may paper tissue. Check. Biyaya. Diyan yung makikita, mga kapatid, na handa ka ng lumago. Dress up your homes. O dito na magkakawan mula noon, mula ngayon, ang aking sasakyan, paliliguan ko na. Dahil ito maghahatid ng mga bautismo. You will dress up. O ito ang ating halaga para sa Home Free Crusade. Mag-i-sponsor tayo. You will dress up for action. Ikaw mismo, you will dress up for action. Pag linggo, hindi ka na lilitaw na parang isang kulangot. Kundi bihis ka. Hindi mo kailangan magsuot ng mahal. Hindi. Yung formal lang at decente. Yan. Alam nyo, if you're ready, sabi nga nila, dress for success. Pag may mga business kayo, huwag kayong pupustura doon sa harap ng business. Ano po gusto mong gawin ko sa inyo? Huwag kang kakamot. Wag. Suklayin mo, buhok mo, basain mo. Hindi yung nakatayo, yung isang ganito. Hindi, maayos kang manamit. Ang mga teacher, ang mga ushers natin. Ako kanina, ang aayos ng ating mga ushering. Bishop, lahat na yan, nakikita mo? Lahat yan. Lahat yan. Dahil gusto natin na ang buong Fourth Watch ay maging dress for action. Keep your lamps burning, maapoy, hindi malamya. Hindi parang ikaw ba ay kikilos o hindi. At ano pang sabi sa Joshua 3:5, consecrate yourselves, tomorrow God will do amazing things. Consecrate, magpakabanal. Yung masama, layuan.
Yung ikasisira, layuan. Yung ikakamasamang puri, layuan. Anything that could ruin, smear, or destroy your testimony, do not engage in those things. Rather, prepare for growth. Amen? Number 2, position for growth. Position for growth. A few years ago, nag-preach ako ng isang mensahe that until now is echoing among many members of the PMCC Fort Watch of United States District, and I called this message, The Place of Your Greatest Impacts. The Place of Your Greatest Impacts. Okay. Sino sa inyo nakakita na ng rocket launching? Sige nga, taas ang kamay. Nakakita na kayo? Taas nga na kamay kung nakakita na kayo. Sa ano? Siyempre, alam nga namang kung saan. TV, social media, YouTube, Kapamilya Networks. Sino sa inyo nakakita ng rocket na pumapaimbulog? Taas ang kamay. Yung hindi pa nakakakita sa inyo, pagkatapos ng pagsambang ito, i-research niyo yan sa YouTube, rocket launch, makikita ninyo. Okay? Now, sa Amerika, ito katakataka niyan. Sa Amerika, diyan pinapaimbulog, nilo-launch ang mga rocket ships. Ano? May dalawang lugar diyan. Florida at Texas. Oo. Kaya noong nagka-problema noon ang isang Apollo, hindi ko alam kung Apollo 11, o basta nagkaroon ng problem, Apollo 9. Are you sure, Presbyter Tess? Apollo 9? No, anyway, one of the Apollo, yung salitang, Houston, we got a problem. Dahil yung Apollo, nagkaroon ng aberya sa space. Mukhang hindi na sila makakabalik. Nag-report sila sa Houston, we got a problem. Yung Houston, sa Texas yon. Texas. Malayo ang Texas sa Florida. Sa Florida, okay, diyan talaga umaakyat ang mga rocket. Okay, para makakuha niyo ang ibig sabihin ko. Ang layo ng Texas sa Florida, parang Mindanao at Manila. Parang ganun. Bakit ang command center ay nasa Houston, Texas, at ang rocket ship ay nasa Cape Canaveral sa Florida? Ito yan, ha? Sapagkat, unang-una, sinasabi nila na ang Florida ay malapit sa equator. Na ang pag-ikot ng mundo, pagka doon ka magpapalipad sa lugar na malapit sa equator, yung pag-inog ng mundo, parang iyon ay tutulong sa rocket na siya ay pumaimbulog sa kalangitan na mas madali. Kaya parang kaysa ikaw ay mag-counter, umaayon ka sa pag-ikot ng mundo. Yung bilis ng pag-ikot ng mundo, yun ang tutulong sa rocket na pumaimbulog sa kalangitan. Pangalawa, kung ang rocket man ay bumagsak, ay hindi siya babagsak sa malaking urban center na malaki ang populasyon na kapag ka doon sa Texas, paliparin yung rocket, maraming mamamatay kung magkaroon ng problema. Sa makatwid, parang isang rocket ship ay umakyat, pumaimbulog. Kailangan siya ay nasa lugar na kung saan siya ay magiging successful. Tatandaan niyo ito, mga kapatid. Kayo man ay mananampalataya, negosyante, estudyante, sino man kayo, kung gusto niyong lumaki, umunlad sa anumang larangan ng buhay, lalong-lalo na sa pananampalatayang paglilingkod, you must be in your place
of greatest impact. Halimbawa, andyan pa ba tayo? Huwag niyong kalilimutan, this is my first time in Cabuyao. Walang gaganyan sa relos na, bakit na andito ang pulpito? Bakit hindi natin ilagay ang pulpito sa loob ng silid? Bakit na andito ang pulpito? Kasi ito ang lugar na kung saan mas nakararami ang makakapakinig at makakakita. Sa Makatwid, itong pulpitong ito ay nasa kanyang lugar na kung saan makakagawa siya ng pinakamalaking kontribusyon sa inyong pag-unlad. Pwede naman natin ilagay ito sa gilid. Yun nga lang, hahaba ang leeg nyo. Why is this pulpit here? Because this is the place for this pulpit to achieve its greatest impacts. Sa anumang buhay, negosyante, mag-aaral, o kayong mga mahilig sa negosyante, sa paglilingkod, you have to be in the place of greatest impact. Saan yan? Kaya dapat mga kapatid, sa ating paglilingkod, hanapin natin ang masaganang, ang lugar na kung saan tayo ay magiging masagana sa paglilingkod. Sa 1 Corinthians 16:9, diyan pa ba tayo? Sige, buksan ninyo ang Biblia ninyo. Gusto kong marinig ang lagaslas, ang lagaslas na nagbubukas ang mga pahina ng Biblia. Meron pa ba kayong Biblia na hawak? O ganoon na lang. Yung mga gumaganyan during worship, tapos ngingiti, duda ako dun eh. Kasi pag sinabi kong buksan ninyo sa talatang, yung iba serious dahil serious yung talata. Sabi, iba tumatawa. Kaya yung mga gumaganong-ganon, tapos gumaganyan, nako. Kaya buksan ninyo yung Biblia, 1 Corinthians 16:9. In verse 8 actually. Malapit na rin tayo matapos. I will stay in Ephesus until Pentecost. But I will stay. Remember this. You need to stay in your Ephesus. Where is your Ephesus? You need to find your Ephesus. Kailangan ninyong hanapin yung malaking pintuan na bukas. Huwag kayong hahanap ng maliit na pintuan. Huwag kayong aatras sa malalaking mga paglilingkod na binubuksan ng Diyos sa inyo. Huwag kayong tatalikod sa mga malaking pagkakatiwala na binibigay sa inyo ng Diyos. Huwag niyong katakutan ang malaking paglilingkod, ang malaking responsibilidad, ang malaking obligasyon, ang malaking hinihingi ng ating kapanahunan, ang mga malalaking mga probinsya at mga bansa. Huwag niyong kakatakutan yung mga yan. Sapagkat Diyos ang nagbukas sa inyo yan. Marami kayong kalaban. You will be facing giants. You will be facing odds. It will demand so much from you. But remember this. It is a divinely ordained opportunity for you. Hindi lahat nabibigyan ng malaking obligasyon. So you must take it and see yourself rise and ascend to the heights of success. Huwag niyong kakatakutan ang halaga ng tagumpay. The price of success is very expensive. Kaya niyo bang bayaran yan? Do you want to be successful? Sino sa inyo gusto maging successful? Kaya nyo bang bayaran ang hinihingi ng success? Madali magsabing amen. But are you willing to work hard? Sacrifice.
No? Meron ba kayong bahay na gustong bilhin? Sawa na kayo sa pinagtitirhan ninyo, mga miyembro? Gusto yung maging homeowner? You must be willing to work decently to get that house. You want that dream job, you work hard. You want that office in the church, you want to be an elder, work hard. There is an open door being opened for you. Pastors, there is a city waiting for you. There is a trust. God opened already that door for you. Ang gagawin mo na lamang is to step inside. Step. But if you're afraid, forget about dreaming success. Pag ikaw ay takot, balisa, huwag ka nang mangarap. Huwag ka nang mangarap. Maging kahig isang tuka ka na lang. Pero tatandaan ninyo to, mga kapatid. Itinalaga tayo ng Diyos sa pagtatagumpay. Never give up. Never give up. Never quit. Never surrender. At kung hindi man dumating ang tagumpay sa panahon ninyo, ito ang sabi ng ating mahal na apostol, yang mga anak ninyo pagpapalain. Kaya kung merong mga high school students, mga bata dito, at kayo ay parang maliit pa, tatandaan ninyo, ngayon pa lamang binubuksan na ng Diyos ang malaking pintuan sa inyo. Alam nyo, ang apostol ay hindi pwedeng akusahan ng religious nepotism. Yung nagbibigay ng tungkulin, posisyon, dahilan sa kaanakan niya. Sa maraming mga manggagawa na nakakakilala sa akin, nagpasimula ako sa pinakamababa. Alam nyo kung gaano kababa ang aking pinagmulan? Tagalinis ako ng palikuran. The son of the apostle started cleaning toilets. At iba ang toilet dito kaysa sa toilet sa Amerika. Dito ang ating abang restroom ay hindi pwedeng tawaging restroom. Ang tawag ay torture room. Kahit sa mo isulong ang ulo mo, isang amoy. Talaga naman. Halos ayaw mong kumilos. Kaya ang tawag ay torture room. Pero ang pinakamagandang palikuran sa Japan, napakalinis. Ang kanilang restroom doon, may taga-ugas. Iba-iba ang pressure. Gusto mo soft, hard, parang sa masahe. At kung ikaw ay maarte pa, mayroon pang music. Oo, may music. Ayaw mo marinig kung ano man, patugtugin mo yung music. May music yung restroom nila. May music. Sa panahon ng taglamig, mainit. Ang hirap ang taglamig, pag upo mo ay hindi mo na maitaas dahil dumikit na yung balat mo sa lamig. At kapag ka mainit, may malamig. Kaya ang sarap. Sa Japan lang, ang public restroom, kahit sa public, pwede ka matulog. Oo. Ngayon, huwag kayong pupunta sa Japan dahil gusto nyo makita yung restroom. Pero ang sinasabi ko, mga kapatid, ba't nga ba tayo napunta sa... Kaya, position yourself for growth. Amen? A big door of effective ministry. Darating ang panahon, maaaring magkaroon tayo dito ng sarili nating campsite sa Laguna. Maraming mga pastor, maaaring pwedeng maging mga presbyter. Maaaring magkaroon kayo ng university rito. Maaaring tayo magkaroon ng mga regional extension ng MBSI. Madami. Sabi ko nga sa inyo, ang future ng Port Watch, papalaki. But you have to position. Pumosisyon. Parang sa basketball.
Kailangan marunong, alam mo position mo. Ano ka ba? Sentro, forward, guard, towel boy, water boy, coach. Tantanan nyo na si Chot Reyes, ha? Wawa naman si coach, eh. Tampo na tuloy, nag-resign. Pero at least nakasungkit tayo ng isa. Mahirap maging coach. Kaya huwag nyo nang i-bash. Panghuli, pursue growth. Yan. 1 Corinthians 12:31. And desire, yes, earnestly desire higher gifts. Higher gifts. Desire. To be, alam nyo, gifts of leadership are gifts of service. For effective service, sabi yan sa 4:12 ng Ephesians. To equip the saints for works of service. Kaya ang aking posisyon bilang pangalawang tagapamahala ng Iglesia ng Panginoon ay nangangahulugan ng maraming trabaho. Alam nyo, ang aking schedule ay buo na hanggang next year. Sa dami. Kasama na rin dyan ang mga ilang araw ng pahinga at bakasyon. Mahalaga yun eh. Siya nga pala, mga pastor, hindi kumot kayo nagpapahingi, karnal kayo. Hallelujah. Hallelujah. No. There's nothing wrong resting. Ang Panginoon nga nag-rest on the 7th day eh. Kaya kung kayo mamahinga kayo without guilty feeling like, praise God. Ngayon, kung ang tulog ninyo ay 12 oras, hindi yung pahinga, may sakit na kayo. 12 hours na kayong tulog, baka may sakit kayo, hindi yung pahinga. Kaya, alam nyo mga kapatid, pero ako ay may ilang araw na dapat akong umuwi sa Amerika. Dahil meron akong mga bagay na dapat asikasuhin sa ating distrito sa Amerika. Hindi kailangang mapabayaan ng Amerika. Malaking gawain yan. At biyaya ng Panginoon, si Presbyter Tess ngayon, ang aking, dati ko naman kasama na talaga yan. Mahusay dyan. Pero si Presbyter Tess, workaholic to. So may schedule na kami ng magbabakasyon ako, ilang araw lang naman. Sabi niya, alam mo, huwag ka nang sumama sa Amerika. Gawin mo, mag-stay ka na lang rito at gawin mo yung trabaho mo lalo dahil ka-ordain mo lang. Dapat ikaw ay manatili. Sabi ko, opo. Opo, tatrabaho na po. Dahil marami talagang dapat gawin. Ang aking butihing ina, lumapit kaninang umaga sa akin, anak, marami akong gustong, kailan ba tayong pwedeng magtipon, magpulong, dahil marami akong gustong banggitin sa iyo. So, maraming gawain mga kapatid. Pero alam nyo, that's how we serve. So you pursue growth. Yes. Next year, ihanda nyo na ang bahay dalangin na ito sa isa sa mga pinakamalaking krusada na ating gagawin. Narinig yan ng ating mga council members. Sabi ni Apostol, yung ginagawa ni Bishop Jonathan, huwag niyong titigilan yan. Next year, ang dami nating pupuntahang mga bansa. Pupunta tayo sa Madrid, Spain for crusade. Pupunta tayo sa Japan, Tokyo for crusade. Pupunta tayo sa Australia, Sydney, Australia for the crusade. Pupunta tayo sa Los Angeles para sa crusade. Saan pa? Saan pang bansa? Pupunta tayo sa Dubai for the crusade. Pupunta tayo sa pinakamagandang bansa, Pilipinas. Palaki ang ating mga venue. Oo. Kaya dito, bawat crusade, dapat ito mapuno ng mga... At dito sa Batangas, magkakaroon tayo sa Batangas, Diyan sa Batangas. Meron tayong krusada diyan na gagawin.
So you pursue. You will not stop preparing. You will not stop positioning. You will pursue. We will go to the regions beyond. Ano yung reaching regions beyond? Yang regions, hindi lang yan places. Kaya si Pastor Mary Rose Chavez Marquez and I will go to Kenya to formalize the opening of our church there. And I was telling her, go to Nairobi, Kenya, the capital. Don't stay in Maralal where we started the work, but proceed to Nairobi, Kenya, in the capital of the country. Yung regions beyond, hindi lang yan places. Listen, look at me. This is the last point. It could be places in your life. Mga bahagi ng ating pagkatao. Marahil ang ating isip ay hindi pa lubos na develop. So i-develop ninyo ang inyong mind. Marahil ang inyong emotion hindi develop. Para pa rin tayong mga bata. Madaling magtampo, madaling matisod, reklamador. Ang ating isip, mabagal, hindi magaling mag-process. Marahil ang ating ministry hindi well-developed. Whatever region in your life and in your ministry, you must reach it. Develop it. Kaya dapat ang district ng Laguna ang pinaka sa lahat ng buhay paglilingkod. Oo. Yan ang aking ninasa na ang US District ang pinaka sa anumang bahagi, ang mga presentation, sa mga ministry, membership, remittances, evangelism, discipleship, lahat yan. All areas of service must be well developed. Mga kapatid, the Fourth Watch Church is going towards a future of growth, development, and success. Join the rest of the faithful. Doon kayo sumama sa mga tapat. Doon kayo sumama sa mga success-oriented. If you make the church grow, I guarantee you, God will also make you grow. Kaya maging panalangin natin, Panginoon, make me part of your growing, expanding work in our time. Amen? Ilan sa atin ang pinagpala sa mensaheng ito? To God be the glory.